First month of winter dito sa Australia pero buhay na buhay pa rin ang aming garden. Luckily ay hindi kami nag-i-snow dito sa Queensland, Australia kaya tuloy pa rin ang aming garden kahit na winter. Marami pang ang bunga itong aming patola at saka itong sayote. Iisang puno lang itong aming patola pero napakarami niyang mamunga. At i-harvest ko na itong ibang mga patola bago pa ito tumigas. Masarap ulamin pag young and tender pa siya at wala pang masyadong buto sa loob. At kahit na ipa-dry out mo din itong patola ay very useful pa rin ito kasi ito yung ginagawa nilang loofah scrub at pwede rin gamitin yung fiber nito na panglinis. At may nahinog na dito na kamatis, kunin na natin to. Dito naman tayo sa mga green veggies. Mag-harvest ako nitong tat choy kasi nagsiksikan na sila dito. Ayan o, ang laki. Napakaganda ng kanyang rosette shape para siyang succulent. Pwede na rin siyang pang-ornamental at the same time. Meron din akong tanim na pechay pero pang next time na yan kasi meron na akong na-harvest na tat choy at syempre ang aking paborito na kamote. Ito ang all-time favorite ko na green leafy vegetable simula nung bata pa. Ito ang ikinabuhay namin nung nakatira pa kami sa bundok. Yung kamote na laman, yung pang-carbs at yung pang-ulam mo naman ay kamote na talbos. Kaya malaki ang pasalamat ko dito sa kamote na ito kasi ito yung nagsilbing staple food namin nung bata pa kami. Dahil subtropical ang klima namin dito ay buhay na buhay pa rin ang aming kamote kahit na winter time. Ititrim ko na itong kamote na dito kasi naaabot na niya yung garden bed. So ang ginagawa ko, kinakat ko lang siya. Ibalik ko ulit doon sa loob. Ganyan. Para hindi niya matakpan yung daanan. So maganda pag itrim mo lang siya kasi dadami yung kanyang talbos. Kaya nilagay namin siya dito kasi parang nagsisilbing pang mulch na rin itong puno na ito para hindi tubuan ng damo. Nakakatulong din siya na ma-retain yung moisture nitong puno para hindi mo siya kailangang diligan palagi. Nakakatulong din ito na ma-improve yung quality ng soil dahil yung mga nabubulok na dahon nito ay nagiging pataba sa lupa at na-encourage pa na manirahan yung mga microorganisms at mga earthworms dito sa ilalim ng kamote na tumutulong para maging fertile yung lupa.